naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulantang na balitang lumabas ngayong araw tungkol kay Justice Secretary Boying Rimulya. Umani ng samot-saring reaksyon mula sa publiko ang biglaang pagwawala umano ng kalihim matapos kumalat ang chismis na may kinalaman sa di umano'y traidor sa loob ng administrasyon. Ayon sa mga hindi pa kumpirmadong ulat, nagtaas umano ng boses si Secretary Rimulya sa isang closed-door meeting sa Malacanang matapos makarating sa kanya ang chismis na may isang mataas na opisyal na tinatraidor ang pamahalaan. Hindi pa malinaw kung sino ang tinutukoy pero tila may direktang epekto ito sa kanyang mga hakbang bilang kalihim ng DOJ. Ayon sa ilang sources, ipinahayag ni Rimulya na hindi niya papayagang sirain ng intriga at personal na interes ang integridad ng administrasyon. Sa kabila nito, wala pa ring opisyal na pahayag mula sa kanyang kampo tungkol sa insidente at nananatiling palaisipan kung may katotohanan ba ang mga akusasyon. Sa ngayon, hinihintay ng publiko ang posibleng aksyon mula sa Malacanang at kung may imbestigasyong isasagawa. Samantala, patuloy na tinututukan ng media ang kontrobersyang ito na maaaring may mas malalim pang implikasyon sa politika ng bansa. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Pangulong Duterte. Kaya nga ang ginawa nila, nakipagkontsabahan na lang sila sa mga puti, sa mga leader ng NPA para madala nila doon si Pangulong Duterte. Ang may kasalanan dito, huwag na tayo magsisiyan. Hayaan nyo na yun. Tuloy, Atty. San. Lahat ng pinagsasabi ninyo, yan ang katotohanan dyan. Dorne, ano pong masasabi ninyo sa inamin ni DILG Secretary John Vic Rimulya na bunga ng kanilang group effort kung bakit naaresto si Pangulong Duterte? Ilan sa mga pangalan na inilabas niya ay sina Ano daw? Bunga ng group ng group effort ang pag-aresto nyo kay PRRD. Parang talagang parang ikay nakatuwa talaga nila. Okay, group effort pala ha. Tatandaan namin lahat yung sinabi nyo. Oy, DILG, sino ba yan? DILG ba? DOJ? Puta na kasi, puro Rimulya eh. Alak ng teting naman kasi, puro Rimulya naman lahat. Wala nang ni Rimulya. Anak ng timang naman, parang galing din ng utak ni Marcos dun ha. Alam niyo kung bakit? Alam niyo bakit sinabihan ko siya ng magaling utak niya? Biruin mo ha, DOJ at DILG, puro Rimulya, walang kawala. Lahat hawak niya sa leeg. Lahat tuta niya. Ang galing din itong kupal na presidente na to. Secretary Eduardo Anyo, DILG ni PR dito. Defense Secretary Gibo Teodoro at si Pangulong Marcos Jr. mismo. Meron pang isa, si Galvez. Di ba nandun din? Parang si Anyo lang sir ang napangalanan niya. Parang nabasa ko kasama, ano bang papel ni Galvez ngayon? Peace Secretary, OPAP. Peace and... Tama, OPAP Secretary. Anyway, alam po ninyo, yun kaya ho binabas ngayon si Ed Anyo. Kahit kami yung mga dating kasama niya, talagang tinutulig sa siya. Sapagkat, alam naman natin na nagkaroon ng pangalan yan dahil kay Presidente Duterte. Yun Kaya lang. ginawa yan sa cabinet member, naging chief of staff yan dahil kay Presidente Duterte. Yun lang. Isa rin palang pala rin yan eh. Isa rin palang isa rin palang mangustin. Isa din palang mangga. Kakulay din pala ni Aimee. Tuloy nabisto ka tuloy. Imbis na ako hindi ko alam yun ha. O baka nakalimutan ko lang. Pero ang galing ni Atty. Sala, akalain mo yun ha, naibunyag ka ni Atty. Sala. Tangina mo, manggagamit ka rin pala. Alam niya naman. Nandun na ako na nasa kabinete siya, pero alam mo na mali. Mali as in mali, illegal as in illegal.
dapat either mag-resign ka kung hindi mo na masikmura Tama. o tumahimik ka na lang. Pero yung ikaw ay kasama sa plotting, sa conspiracy, pati naman ikaw, Gibo, Diyos ko naman, Brad ko ito sa Sigmaro eh. Nung ito'y tumakbong presidente, nagpagawa ako ng mga t-shirt para sa kanya, sarili kong gastos. Tinulungan ko siya. At ilang beses siyang inalok ng Presidente Duterte na maging Secretary of National Defense. 3 beses yata, 3 beses siyang tumanggi. Tumakbong senador, tinulungan pa rin siya. Pagkatapos, magpa-plot kayo. Magpaplano kayo kung paano nyo aarestuin ng illegal, ididitining illegal, at ikikidnap. Hindi lang yan. Mabuti sana kung maganda naman yung ayos ng ginawa nyo. tama. Talaga namang balasubas ang ginawa nyo eh. Talagang walang hiya ang pamamaraan na ginawa nyo. Sinaktan nyo pa yung mag-ina. Tapos, itong si Presidente Duterte, alam nyo na nga may sakit. Ano ba yung dinala nyo sa ospital? O, sige. Sabihin nyo, hindi, binigyan namin ng attention. Binigyan nyo ng attention. Hindi nyo nga dinala sa ospital. May ambulansya na doon. Hindi nyo pina-examine na nandun kompleto equipments sa ospital. Pangatlo, hindi nyo binigay yung mga prescribed medicine niya. Kaya nakita nyo, nung nagsalita, napansin mo ba? Nagsalita siya, naka-Amerikana nga siya, pero ang boses niya, garalga, parang, ang tingin ko, anong nangyari sa presidente? Baka na mild stroke na ito. Siyempre, yun bang kinaladkad mo yan eh. Hindi nyo na pinagpahinga, hindi nyo binigyan ng medisina. Pagkatapos, pinabiyahe niya ng ilang oras yun, 16 na oras, mahigit. Tsaka ito sa totoo lang, yung ganong biyahe, isipin nyo na lang kung kami na mga bata, ito, edad na namin, hirap na kami sa ganong biyahe. Sobrang ngalay na ngalay, sobrang pagod na pagod kami. Ako nga lang, punta lang, Hong Kong. Pumunta nga lang ako ng Hong Kong eh. Pagod ako pag uwi ko. Pagod ako pagdating ko. What if pa yung 8 hours, 9 hours, 10 hours na biyahe sa edad na 80 years old? Diba? Doon pa lang eh. Diba? Kaya, tangina yung ginawa nyong yun, hindi may tuturing na big achievement nyo. Putang ina nyo. Hindi, sorry hindi big tanga na, yung iba kasi nagsi-celebrate pa parang, ay big achievement namin to, happy, yay, ganun. Yung tangina nyo, kakarmahin din kayo, mga hayop kayo. Yung hirap na dinanas ngayon ni PRRD, lahat ng hirap na yan, lahat ng pangdudurog nyo, panggigipit nyo, panggagago nyo sa kanila, putang na, itaga nyo sa bato. Mararamdaman yan. Kung hindi sa inyo, sa buong pamilya nyo, tandaan yan. Hindi naman ako tiga-kapis pero hindi ako mambabarang. Pero minsan yung dila ko nagkakatotoo yung mga sinasabi. Kaya itong sinasabi ni Atty. Sal Panelo na balasubas ang ginawa nyo, pangbabalasubas ang ginawa nyo kay PRRD, totoong-totoo yun. Oo, sobra kusa. Kayo na ata ang bumura sa book of record ng pinakabalasubas na nilalang or tao dito sa Pilipinas. Talagang pinapatay niyo yung tao. Tapos kayong mga dating mga nagmamahal kay Presidente Duterte na tinulungan ng Presidente, hindi nyo man lang naisip yun? Kaya galit na galit sa inyo ang taong bayan, binabas kayo ngayon. Sir, ito may naglabas po ng mensahe ngayon. Isang senador, sahin ko yung pahayag niya. As chair of the Senate Committee on Foreign Relations, I am calling for an urgent investigation into the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte, an issue that has deeply divided the nation. It is imperative to establish whether due process was followed and to ensure that his legal rights were not upheld but protected, especially given in the involvement of the ICC and the International Criminal Police Organization, Interpol. To shed light on the matter, inviting key officials and agencies, including officials from the PNP, OTS, DOT, Statement of Senator Amy Marcos ay putang ina, wag na natin pakinggan yung hype yan. Oo, balimbing yung putang inang yan. Alam nyo, wag na kayo magtitiwala dyan sa mga Marcos na yan. Eto, tignan nyo, pakinggan niya sa binator ni Sal dyan. in paramount.
Senator Amy Marcos. Nako! No. Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Alam mo, ha? Lokohin mo, lelang mo. Sige mo. Sabihin mo yun, Atty. Sal. Hipokrito mo. Ay, grabe. Sakit nun. Dapat, nung nagsisimula pa lang, binibira mo na ng binibira yan. Oo. Pero nung ginawa mo, nagkandara pa ka na maging party ka ng bahagi ng alyansa. Ngayon ka lamang nagsasalita. At saka, alam po ninyo, mawalang galang na sa'yo ha, hindi mo na kailangan mag-imbestiga sapagkat lantaran. Kung baga, kitang-kita mo na yung ebidensya. Ano pang iimbestigahan mo? Tama. Anong iimbestigahan mo doon, Maring Amy? Maring naging kumari ko tuloy bigla. Hindi talaga, alam nyo, tayo na huwag kayong magpapauto dyan. Ewan ko na, napakatanga nyo. Kung sino man sa mga nanonood ng video to, kung sino man sa mga nanonood sa video to, napakatanga nyo. Pag naniwala pa kayo kay Amy Marcos, huwag na kayo magpapaniwala doon. Anak ng teteng, ginagamit lang tayo doon. Oo. Illegal nga eh. Kitang-kita mo yung illegal na ginawa nila. Alam mo rin na walang jurisdiction. Ha? Hindi ka abogada, pero nagtapos ka ng abogasiya. Kaya alam mo yun. Oh, bakit hindi mo binira ng binira? Ano bang investigate? Wala na akong investigation. Kaya tapos na nga eh. Kitang-kita Tama. na nga. Kaya nga nagpunta na sa Korte Suprema eh. Ha? Dapat sumama ka na lang. O ikaw, nag-file ka ng petition sa Korte Suprema sapagkat ang Korte Suprema ang huling bulwark of democracy. Walang maaasahan sa inyo. Kaya nga, pinapa-abolish na kayo eh. Iyon no, putang ina, gantin din nung banat ni Atty. Sal. Tsaka, alam mo, Amy Marcos, siguro mas maganda kung manahimik ka na lang. Oo, dakdak ka pa ng dakdak. Wala namang kwenta yung mga pinagsasabi mo at wag mo na kami utuin. Oo, kung talagang may concern ka kay Pangulong Duterte at sa mga Duterte, sinakal mo na sana yung kapatid mo. Diba? Sinakal mo na sana yung kapatid mo kung talagang may concern ka. Tigil-tigilan mo nga kami sa kadramahan mong yan. Kala mo naman hindi nyo na kami mapapaniwala. Oo. Strategy niya yung mga ganyang utakan, mautak din nito. Ang utak nitong magkapatid na to, kung nga away-away sila. Ate, ganito ha. Ganito yung strategy natin. Kung nga galit ka sa akin, galit ka sa ginagawa ko. Tapos ikaw kampe, Duterte, away mo ako doon ha. Para yung naririnig mo doon na plano nila, sabihin mo sa akin, ate ha, salamat. Napaka-plastic nito ni Amy Marcos, no? Hindi, sorry Senator Amy pero napaka-plastic mo eh. Bagay, babae ka naman. Pero hindi napaka-plastic kasi, biruin mo kapatid mo na mismo yun ang gigipit, wala kang wala kang kayang gawin bilang sa pagiging ate mo. Diba? Bagay, yung pagpa-drug test nga, hindi mo magawa-gawang sabihin eh. Yung ano pa kaya, yung tawag dito, yung tapos sasabihin mo, iimbestigahan, bulag ka ba? Bulag ka ba? Ay, iimbestigahan mo, lantaran na nga eh, obvious na eh. So, tapos sasabihin mo, sasabihin mo, iimbestigahan. Ulul! Gilan mo kami. Itong mga magkapatid na Nakala mo Pero sir, naman kakayanin ba? Oh, Na ibalik pa si dati Wala na yun. Duterte? Tapos na yun. Tapos na yun. Ba't nagkaganyan It's a yung... done deal already. So, regardless, sir, dun sa decision... May hearings na yun doon eh. Continuing na hearing. I think there's judicial notice that the hearings are ongoing already. Tagang itong In the mukha Hague. nitong hype na to. And there is a setting for September 23. So we rely on that. So, sir, kahit na maglabas ng desisyon ang SC dun sa mga petitions, Bakit hindi siya That's lumalabas? speculative. I cannot answer anything speculative at this point. But for you, sir, mahirap nang ibalik. Wait lang ha, post muna natin ha. Kasi
Puta na, pangit na nga ng mukha ni Remulla. Tapos nagkaganito pa yung screen niya. Buwabagay din ng OBS sa pangit ng mukha. In fairness ha. Oh, ito yung kinukwento ko sa inyo kanina. Na itong si Remulla ay ito nga yung mga pinagsasabi niya kay Pangulong Duterte na parang pinapahiwatig nila ay wala na yun, hayaan mo na yun. Ano na yun, tawag dito, wala na yun, hindi na yung makakaano, hindi na yung makakabalik, hindi na yung tawag dito, hindi na yung uwi ng Pinas. Parang yun po yung gusto nilang gawing pahiwatig dito ho, sa sinasabi dito ni Remulla. Ewan ko kung anong nakain itong hinayupak na to at biglang nagkakaganito ho ito. No? Pasensya na ho kayo ha. Sabi ko naman sa inyo, tayo ay nag-aaral pa lamang at hindi pa natin masyadong gamay ang itong OBS. Kaya medyo yan, nahihirapan ho tayong ikalkula. So ganyan na lang, paano ba? Ganito, ganyan na lang siguro, no? Oo, ganyan na lang, pagpasensyahan nyo na lang. So, yan po yung sasabihin niya, angat na lang natin. Siguro yung bungo niya na lang ang pakita na lang natin. Utangin na kasi ito buisit Tuloy, nagiging palpak yung ko. Yan na lang, ganito na nga lang gawin natin nagiging pa yan. Gwapo. Ang gwapo. Sarap mong palahin sa muka. Sorry. So eto, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na sinasabi ni Remulla na sinasabi ng administrasyon na parang pinapahiwatig na nila na hindi na makakabalik si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. So ito, pakinggan nyo yung sasabihin niya ha. Pakinggan nyo po ha. Pakinggan. Pero sir, kakayanin ba na ibalik pa si dating Wala na yun. Pangulong Tapos na Duterte? yun. Tapos na yun. Yan ha. Ang liwanag sabi ng isang media, kung sino man yung inayupak na media na yan, kaya pa ba na maibalik si Pangulong Duterte? Sabi ng media, no? Ang sagot ni Remulla, wala na yon, hindi na yon. So anong meaning nito? Meaning nito is talagang wala talaga silang balak na ibalik si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Nanggaling na mismo yan sa bibig niya ha. Ulitin natin, panoorin natin tong video. Pero sir, kakayanin ba na ibalik pa si dating Wala na yun. Pangulong Tapos na Duterte? yun. Tapos na yun. It's a done deal already. So, It's there already. regardless, sir, dun sa decision The hearings na yun doon lalabas. Continuing na hearing. I think there's judicial notice that the hearings are ongoing already in The Hague. So, and there is a setting for September 23. So we rely on that. So, sir, kahit na maglabas ng desisyon ang SC dun sa mga petitions na firma, That's speculative. I cannot answer anything speculative at this point. But for you, sir, mahirap nang ibalik, hindi na maibabalik. Ano po? It's a done deal. It's there. Ando na siya. Tsaka sabi niya na haharapin niya yung charges. So I think that all of us. Gago, harapin niya yung charges dito sa Pinas. Hindi doon sa ibang bansa, ulul. Utot mo kulay blue. Lahat tayong Pilipino, narinig natin na sinabi sa atin ng dating Pangulong Duterte na haharapin niya ang kahit na anong paratang sa kanya kahit sa ICC. Tanga na to, no? Buhay pa rin. Ay, Oo nga, sinabi nga ni Pangulong Duterte yun, pero hindi doon sa Interpol. Hindi sa ICC, siyo nga. Katarantaduhan mo. So yun napakaliwanag ng sinabi ni DOJ ba to? DILG. DOJ Secretary Remulla na wala na talagang planong pabalikin ng Administrasyong Marcos etong si Pangulong Duterte. No, talagang ang pag-asa na lang ho natin ay manalo at magbago ang isip ng ICC or kasi kung iisipin nyo kung maaari kung halimbawa man na
kukunin ni Marcos para lang mabawasan yung galit sa kanya ng taong bayan. Kukunin doon sa Netherlands si Pangulong Duterte tapos ibabalik dito sa Pinas, parang kaplastikan yun. So okay din naman yun, walang problema doon kahit kaplastikan yun. No? Pangalawa, umasa na lang ho tayo na maging okay po ang trial ni Pangulong Duterte. Kaso nga lang ang ano ho dito ay aabot pa po ng halos 6 months etong si Pangulong Duterte doon sa pangalawang trial nila kung hindi tayo nagkakamali. Biruin nyo ho yun sa kalagayan ho ni Pangulong Duterte sa edad niya na 80 years old parang ang hirap ho sa kanya yun. Unang-una, iba yung klima doon. Pangalawa, matanda na si Pangulong Duterte at yung mga gamot na pinapainom sa kanya hindi naman ata yun yung para dun sa mga kanyang karamdaman. No? So grabe, no? Biruin niya, ganyang kawalang niya ang administrasyong Marcos. O baka sabihin, hindi naman si Marcos nagsalita. Puta na. DOJ, secretary. Oh. Hawak ng gobyerno yan. Tarantado ka ba? Ganun na rin yun. Ha? Ganun na rin yun ng Justice Secretary. Kaya nga Justice Secretary. Tangina, no? Talagang inano na nila na talagang pinush na nila, pinamukha na nila sa taong bayan na wala silang plano na ibalik pa si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. So mga kababayan, bahala na lang kayo, nanggigigil na naman. Ito si Remulla, ilang bulati na lang ang pipirma, ba't hindi pa pumirma eh? Masama naman nung manalangin na mamatay ng isang tao. Pero kung ganito naman kasasama tong mga taong to, putay na kahit 1 milyon na panalangin para lang mamatay, gagawin mo eh. Oo, pero yan na. Sige. Panapanahon lang yan. Ayaw din naman nila magsikilos eh. Kaya lang naman na 5 banateros lang pumunta sa EDSA para Hindi naman namin kaya yung 5 lang kami. Nasa inyo pa rin mga kababayan ang desisyon. Eto na, nalantaran na ho na pinamuka ng Administrasyong Marcos na wala ho silang balak na ibalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So ano pong magiging komento nyo dyan? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video. Sasabihin mo, iimbisigan. Ulul! Gilan mo kami. Itong mga magkapatid na nakala mo Pero sir, naman kakayanin ba na ibalik pa si dati Wala na yun. Pangulong Tapos na yun. Duterte? Tapos na yun. Ba't nagkaganyan It's a yung... done deal already. So, regardless, sir, dun sa decision... May hearings na yun doon eh. Continuing na hearing. I think there's judicial notice that the hearings are ongoing already. Ganyan itong In The mukha Hague. nitong hype na to. And there is a setting for September 23. So we rely on that. So, sir, kahit na maglabas ng desisyon ang SC dun sa mga petitions, Bakit hindi siya That's lumalabas? speculative. I cannot answer anything speculative at this point. But for you, sir, mahirap nang ibalik. Wait lang ha, pause muna natin ha. Kasi puta na, pangit na nga ng mukha ni Remulla. Tapos nagkaganito pa yung screen niya. Buwabagay din ng OBS sa pangit ng mukha. In fairness ha. Ito yung nakwento ko sa inyo kanina. Na itong si Remulla ay ito nga yung mga pinagsasabi niya kay Pangulong Duterte na parang pinapahiwatig nila ay wala na yun, hayaan mo na yun. Ano na yun, tawag dito, wala na yun, hindi na yung hindi na yung makakabalik, hindi na yung tawag dito, hindi na yung uwi ng Pinas. Parang yun po yung gusto nilang gawing pahiwatig dito sa
sa sinasabi dito ni Remulla. Ewan ko kung anong nakain itong hinayupak na to at biglang nagkakaganito ho ito, no? Pasensya na ho kayo, ha. Sabi ko nga naman sa inyo, tayo ay nag-aaral pa lamang at hindi pa natin masyadong gamay ang etong OBS, kaya medyo yan nahihirapan ho tayong ikalkula. So ganyan na lang, paano ba? Ganito, ganyan na lang siguro, no? Oo, ganyan na lang, pagpasensyahan nyo na lang. So yan po yung sasabihin niya, angat na lang natin. Siguro yung bungo niya na lang ang pakita na lang natin. Utangin na kasi ito, buwisit tuloy nagiging palpak yung ano ko. Yan na lang, ganito na nga lang gawin natin nagiging pa yan. Gwapo, ang gwapo, sarap mong palahin sa muka. sorry. So eto, no, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na sinasabi ni Remulla na sinasabi ng administrasyon na parang pinapahiwatig na nila na hindi na ho makakabalik si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. So ito, pakinggan nyo ho yung sasabi niya, ha? Pakinggan nyo po, ha? Pakinggan. Pero sir, kakayanin pa na ibalik pa si dating Wala na yun. Pangulong Duterte? Tapos na yun. Yan, ha. Ang liwanag ho. Sabi ng isang media, kung sino man yung inayupak na media na yan, kaya pa ba na maibalik si Pangulong Duterte? Sabi ng media, no? Ang sagot ni Remulla, wala na yon, hindi na yon. So anong meaning nito? Meaning nito is talagang wala talaga silang balak na ibalik si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Nanggaling na mismo yan sa bibig niya, ha? Ulitin natin, panoorin natin tong video. Pero sir, kakayanin pa na ibalik pa si dating Wala na yun. Pangulong Duterte? Tapos na yun. So, It's a done deal already. So, regardless, sir, dun sa decision The hearings na yun natin, doon continuing na hearing. I think there's judicial notice that the hearings are ongoing already in The Hague. So, and there is a setting for September 23. So we rely on that. So, sir, kahit na maglabas ng desisyon ang SC dun sa mga petitions na Now, that's speculative. I cannot answer anything speculative at this point. But for you, sir, mahirap nang ibalik, hindi na maibabalik. Ano po? It's a done deal. It's there. Ando na siya. Tsaka sabi niya naman haharapin niya yung charges. I think that all of us. Gago, harapin niya yung charges dito sa Pinas. Hindi doon sa ibang bansa, ulul. Utot mo kulay blue. Na tayong Pilipino, narinig natin na sinabi sa atin yung dating Pangulong Duterte na haharapin niya ang kahit na anong paratang sa kanya kahit sa ICC. So ano to, no? Buhay pa rin, no? Ay, Oo nga, sinabi nga ni Pangulong Duterte yun, pero hindi doon sa Interpol. Hindi sa ICC, siya nga. Katarantaduhan mo. So yun, no, napakaliwanag ho ng sinabi ni DOJ ba to? DILG. DOJ Secretary Remulla na wala na talagang planong pabalikin ng Administrasyong Marcos etong si Pangulong Duterte. No, talagang ang pag-asa na lang ho natin ay manalo at magbago ang isip ng ICC or kasi kung iisipin nyo kung maaari kung halimbawa man na kukunin ni Marcos para lang mabawasan yung galit sa kanya ng taong bayan. Kukunin doon sa Netherlands si Pangulong Duterte tapos ibabalik dito sa Pinas, parang kaplastikan yun. So okay din naman yun, walang problema doon kahit kaplastikan yun. No? Pangalawa, umasa na lang ho tayo na maging okay po ang trial ni Pangulong Duterte. Kaso nga lang, ang ano ho dito ay aabot pa po ng halos 6 months. Etong si Pangulong Duterte doon sa pangalawang trial nila, kung hindi tayo nagkakamali. Biruin nyo ho yun sa
kalagayan ho ni Pangulong Duterte sa edad niya na 80 years old ay parang ang hirap ho sa kanya yun. Unang-una, iba yung klima doon. Pangalawa, matanda na si Pangulong Duterte at yung mga gamot na pinapainom sa kanya hindi pa ata, hindi naman ata yun yung para dun sa mga kanyang karamdaman. No? So grabe, no? Biruin niya, ganyang kawalang niya ang administrasyong Marcos. O baka sabihin, hindi naman si hindi naman si Marcos nagsalita. Puta na. DOJ, secretary. Hawak ng gobyerno yan, tarantado ka ba? Ganun na rin yun. Ha? Ganun na rin yun ng Justice Secretary, kaya nga Justice Secretary. Tangina, no? Talagang inano na nila na talagang pinush na nila, pinamukha na nila sa taong bayan na wala silang plano na ibalik pa si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. So mga kababayan, bahala na lang kayo, nanggigigil na naman ako. Ito si Remulla, ilang bulati na lang ang pipirma, ba't hindi pa pumirma eh? Masama naman nung manalangin na mamatay ng isang tao. Pero kung ganito naman kakasasama tong mga taong to, putay na kahit 1,000,000 na panalangin para lang mamatay, gagawin mo eh. Oo, pero yan na. Sige. Panapanahon lang yan. Ayaw din naman nila magsikilos eh. Kaya lang naman na 5 banateros lang pumunta sa EDSA para Hindi naman namin kaya yung 5 lang kami. Nasa inyo pa rin mga kababayan ang desisyon. Eto na, nalantaran na ho na pinamuka ng Administrasyong Marcos na wala ho